Ang diagnosis po kay Kale dati, autism with GDD. Nilabang ko to. Hindi pwedeng ganun lang. It's not just a doctor or a piece of paper will dictate kung ano yung magiging ano ni Kale. Yung isa pong therapist na nag-assess sa kanya, way back 2019, ang sabi po sa kanya, hindi na daw po siya makakapagsalita. Sobrang durog na durog yung puso ko. Nung sabi ko, sabihin mo yung anak ko, hindi na pwede magsalita. Sabi ng therapist, pero hindi po talaga ako pumayag. Sabi ko, hindi, bata pa yung anak ko, makakapagsalita pa yan. Very in denial ako, sabi ko, baka late develop lang. At sabi rin ng mga kapitbahay, late develop lang yan. Pero bilang nanay, bilang mami, may instinct talaga tayo na sabi ko, may kakaiba sa little one ko. Wala siyang focus kapag tinatawag ko. Non-verbal po siya. 1 to 2 year old, never talaga siya nagtawag po na mama, and then, or daddy. Kahit sa mga kapatid niya, ang way of communication niya lang po is, hihilain yung kamay ko, at ituturo kung ano yung gusto niya. 8 months pa lang, alam ko na may something sa kanya. Sabi ko dun sa pedya po niya na, wala naman po kaming lahi. Kasi nung una na sinabing GDD with feature of autism, I pray hard na sana delayed lang talaga. Severe autism yung namin. Umiyak na talaga po ako kasi parang at that time hindi ko matanggap. Masakit na yung anak ko ganun. Parang una kong inisip, paano ko siya aalagaan? Magsi-60 years old, napit ako mag-60 years old. Nakitaan ko siya ng delay. Puro ganun lang yung alam niyang sabihin. Parang hindi rin siya nakakaintindi pag kinausap mo. And even yung mga gestures, hindi nga, parang wala rin siya yung babay, gano'n, yung magbe-bless, yung speech niya, yung attention niya, tapos lalong-lalo na yung behavior niya, na sobrang matantrums, parang laging wala sa mood. Ang gusto lang niya is manunood lang, di siya marunong maglaro. Ayun, nakita po siya ng developmental pedia nung 1-year-old and 8 months nga siya that time. And marami po talagang red flags, which is may score po kami. 9 yung scoring niya. Pag daw po nag-11, ASD na siya. Yung compliance niya sobrang bagsak. Eye contact niya, tsaka focus, wala. Zero talaga. Yung 2 years old siya, ang alam ko, ang age ng speech niya, ng communication niya, pang around 4 months. 2 years nag-therapy kami. 3 times a week na OT, 2 times a week na speech. Kaya lang napansin namin parang walang improvement. Nire-ready na namin yung sarili namin na adult si Eli, tapos puro baby talk lang. I believe na there's something out there na makakatulong kay Kale. Yun nga, nung nag-combination, to my surprise, parang 2 days or 3 days, nagsalita siya. Totally non-verbal si Kale. Ako. Tapos bigla siyang lumapit. Sabi niya, A, B, C, D, ta. So, nagulat ako. I dropped the call. Lumapit ako. Sabi, he's talking. Nag-ABCD na, 1, 2, 3. Tapos, parang sa sobrang excitement, tinuruan ko siya what is your name? Tapos parang, weeks after, na-retain na sa kanya. My name is Kate Isaac, I live in Pasig City. Try talaga ako ng product. Una yung TF mo na hanggang sa nag-combi po ako. Nag-combi na kami. Hanggang sa 1 to 3 months, unti-unti, yung dating pagiging picky eater niya, makita ko siya na marunong na, kumbaga, willing na siyang kumain. Nakikipaghalubilo na rin siya sa kapatid niya. At saka yung hindi ko malilimutan talaga at itong tumatak sa akin po, yung dating non-verbal, nakapagsalita na siya ng sabi niya, Mama, milk. Yung ganun, yung word na Mama, 4 na letra. Yun po ang tumatak sa akin na sabi ko, Lord, hindi talaga nagkulang na may binigay kayong binigyan nyo kami ng paraan. So ngayon po, nag-aaral na rin siya. And then, natutuwa ako kasi nagpapaiwan na siya sa school. Yung dating, akala ko hindi siya matututo na mag-sit in talaga na nakaano lang sa isang tabi. Ngayon nakikipaghalubilo na rin siya. Kapag tinatawag din po, may focus na siya. Basta napakasaya ko ngayon dahil sa yung dating stress at talagang
iniisip kong paano ko i-handle yung behavior niya. Lahat ng yun napalitan ng gains and improvement. Kaya nagpapasalamat po talaga ako sa immunotherapy, sa mga admins na anytime kapag nilalapitan ko, tinatanong ko lahat ng pagsubok, bibigyan din tayo ng pag-asa. Therapy. Tapos yun, tinry namin siya. Noong una, lang kami, naka-immune cure lang kami kasi ang dami na rin namin na-try before ng mga intervention. After a month na mag-try, doon namin napansin si Eli, nag-start na siyang mag-echo kung ano yung sinasabi namin sa kanya. Uulitin niya sa amin, mga ganun. Tapos yung eye contact niya na-establish na, yung focus niya yung better na. Yun na, parang nagsunod-sunod na yung progress niya na from non-verbal nagmimimic na, tapos ngayon nag-perform na siya ng sentences. Tapos i-consider mo pa doon na nag-stop na kami ng therapy niya, wala na siyang OT. Yung speech niya, wala na rin siyang speech. May 16 kami nag-start, mga maglalas ng May. Nung tumingin siya sa akin, ang tagal niya tumingin, yung nang hinihintay ko kasi wala po siyang eye contact. As in, kahit tawagin mo siya, hindi siya lilingon sa'yo. As in, wala po siyang pakialam. 2 years old na po siya noon. Then, the day before pa pala po noon, narinig ng daddy niya na, Daddy. So, tuwang-tuwa yung husband ko kasi, wow, first time may na-image siyang daddy. Improvement niya, as in, pwede na daw siyang pumasok sa school kasi marunong siya magbasa, marunong siya magsulat, marunong siya mag-spell, nakakausap mo na siya, nagsasabi na siya kung ano masakit sa kanya, kung ano yung gusto niya. Yun, kumbaga, from non-verbal to verbal na si Julia. Tapos si Gab naman, as in 0. Before, wala ka talaga maririnig na sound sa kanya. Maririnig mo lang yung sound niya kapag iiyak siya. So, ang gagawin ko, papaiyakin ko siya para marinig ko lang yung boss niya. Pero ngayon, after 1 year, imagine niyo buhat, dalawa yun sa akin. Pero never ako nag-compare kasi alam ko na magkakaiba pa rin yung mga bata. Si Julia, sobrang bilis niya. As in, ang gain niya, as in, pwede na siya makasabay sa mga normal na bata kung sa school. Si Gab, matagal. As in, after a year, saka pa siya nagsalita ng, ngayon, sobrang dami niya kasi last year, mama lang, papa lang, ganyan lang yung kaya niya. Pero ngayon, mama, papa, daddy, ate, kuya, open, thank you, bye-bye, hi, hello. Sobrang dami na niya po nasasabi. Pumasok na po si Immuno, nag-attend ako ng orientation. Sabi ko, magpapaalam mo nang sa DepEd. Luckily, ayun, sabi niya, it's okay, sabi niya ganun. Ang point ko lang dito is kung safe sa anak ko. And then, ma-prove ko lang din kung talagang totoo na mag-i-improve. Ika-5th day, nagkaroon kami ng family gathering. And na-notice din po nila na, nasa mood na si Kyrie. Sabi nilang gano'n. Parang himala. Awareness niya sa paligid niya is andyan na. From non-verbal na yun, napaka-talkative na sa akin na hindi kami matawag-tawag na mami, daddy. Ngayon, pagka naiiwan yung isa, like pag maglalakad kayo or what, mami. So that time, nagkaroon po ako ng peace of mind na mahabol na po kami. Nakikita ko po na merong improvement na. So, third visit namin sa DepEd last January. So, yung dating scoring niya na muntik-muntik na with the ASD, ngayon po is kinonfirm po ng DepEd na very significant po yung improvement. That's why na wala daw po talagang ASD si Guy. So, that time lang po nga, I'm very lucky kasi 3 months lang yung lumagpas sa akin na therapy lang at pinakilala agad ni Lord yung immunotherapy ko lang ko kasi merong support group. Kung hindi po, wala na po kami dito and I don't know kung with ASD na yung anak ko or what. So, ayun. Thankful talaga ako. Andito ako sa grupo na to. Huwag nating sukuan yung little ones natin. Pare-pareho lang tayo dito ng goal para sa mga little ones natin. Ang makasabay sila at higit sa lahat, seek guidance sa taas.
So, ayan. Hello and kumusta po kayo mga parents? Kayo po ba ay nakarelate sa ating mga parents na nag-share po ng kanilang journey dito sa immunotherapy? So, kung nais niyo po silang makilala, kung kami po dito, we have a lots of mommies here na nag-i-enjoy po sa mga progress or mga journey nila sa kanilang mga anak. So kung nais nyo man po or want nyo, you can join us, our group, Your Child Can Conquer Autism Now. Isasend po yan sa inyo ng inyong mommy advocate. Sali lang po kayo, masarap po tumambay doon. Magbasa-basa, basta marami po kayong ma-relate doon. So yung ibang parents namin dito, sinabi nila na ang dami na namin ginagamit before pa kami nag-immunotherapy. So kahit nga kami din noon, ako po pala ay si Mommy Darling, one of the admin advocates here, and isa rin po akong nanay na dati po umiiyak-iyak din po sa little one niya. Sobrang nakaka-stress po talaga, di ba? Maybe kayo din po, ikaw, stress ka rin po. So ito po, the signs of autism. Kasi yung anak ko po noon, meron din po siyang delays. Sobrang masakitin niya po. Nagkaroon po siya ng pneumonia and hika po or asthma. So, yun po ay lumalabas po yung mga kakaibang behavior niya. Kasi ang dami po naming mga naging antibiotics, ang dami niyang reseta, nagpapahuso kami, and eto na, lumabas na nga siya. So, yung anak ko yan, parang hindi na po normal yung mga kinikilos niya. Kasi mahilig po siya mag-line ng mga toys na yun po ay nasa picture. Diniscuss po pala yan sa akin ng kanyang pedya po. Yung pedya po niya sa general pedya niya po sa hika, siya po yung naka-observe din mismo kay Fred. Yung sa akin kasi in-ignore ko lang nun kasi yung main goal ko or yung una-una, yung gusto ko talaga is ma-address po yung hika niya kasi nakakatakot na every time nag-hyper, aatakihin na naman siya, dadali ko na naman sa hospital, ganun. Pag ganun-ganun na lang yung situation namin. And yun po ay na-observe ni Doc sa kanya yung paglalay ng toys, yung pagiging aggressive niya po, mayroon po siyang repetitive behavior na malikot po yung kamay niya tapos bigla-bigla niya po hinahandlapping yung ginaganon ho. And minsan nagsisigaw-sigaw na wala namang dahilan. May behavior po siya na ikot ng ikot, takbo-takbo. Yun po kasi sa clinic, ganun yung ginagawa niya, tatalon-talon. And hindi mo siya nakakausap. Hindi, kasi 0 words po siya that time. 2 years old po siya. Hindi niya ako tinatawag na mama. Wala po siyang alam. Parang bubbling lang po, ganon. And nagulat ako kasi sabi ni Doc sa akin nga, dapat daw at least 5 to 10 words na yung kaya niyang banggitin sa ganyang edad. So sabi niya, patingnan mo na yung anak mo, mami. So meron akong i-refer sa iyo, kapatid ko lang din naman to na developmental pedya. Lahat po kasi ng mga nakikita ko sa anak ko, pinipicture ko yun, siya din pala. And sinesend niya po doon sa kapatid niya. So doon nakita po kami, na-check po kami ng kapatid niya na developmental pedya. And yun, yung pag pag-hegbang niya po, ganun. Pabalik-balik. Ako na nang naawa minsan sa kanya kasi parang hindi po siya napapagod. Ganyan lang siya maglaro ng mga toys niya, papaikutin niya yung mga gulong kasi mahilig po sila sa cars. Pero yung anak ko hindi po siya nagsasalita pero minsan alam niya po yung mga, kung sasabihin ko, natuturo niya yung colors, mahilig po siya doon kahit yung sa mga ABC to, pero hindi niya lang talaga kayang bigkasin yan. Nilaline po niya from smallest to biggest, from biggest to smallest, ganun. Nai-enjoy na po siya pag ganyang mga laro po. Hindi po siya nakikihalubilo sa ibang bata. Hindi mo talaga yan mapalaro kasi iiyak lang po. Ayaw niya sa maraming tao. May sariling mundo po siya, magtatago, ganyan, nasa ilalim po siya ng upuan kasi ayaw niya po ng may matao. Parang may tao po niyan sa amin that time, may birthday po kaya maingay po. Yung gagawin niya, sa sulok lang siya, magtatakip po siya ng ears niya, tapos magsisigaw-sigaw, iiyak-iyak. May tantrums na rin po siya kasi doon sa clinic, one time nag-tantrums po siya. Naku po, ang tagal, sobrang mga 15 to 20 minutes. So, tantrum na pala yun. Hindi siya napapatahan kahit si Tok hindi kayang patahanin dito. Sa mga ganyan po ng mga rides. So, yung ibang bata nakakaingit lang kasi 1 year old yan, napaparides na nila or nai-enjoy na ng mga bata. Samantala yung anak ko na magdadalawang taong gulang na sa pilitan kami maganyan na para lang maisakay siya pero
masayang lang talaga yung ano mo, yung tokens mo kasi magsisigaw po siya, sa pilitan kami hanggang sa iiyak na lang po. Kahit yung yan, papapakuha niya siya kasi ayaw niya talaga. Dito sabi ko, nag-graduate po kami sa Red Flags kasi nung nag-start po kami dito, sabi ko nga, ang dami ko rin na-try before. So sa anak ko, hindi ko na mabilang yung mga na-try ko eh. Yan. Ang dami po namin na-try dito before. Hindi ko na mabilang eh. Nordic, Lactodip, nag-name protocol din po kami. And yung mga Relieve Now, meron pa yung mga prebiotics. Basta na-try ko po siya sa anak ko that time. But okay naman kasi tumabata ba yung anak ko noon. Pero yung goal ko po na ma-address man lang yung mga ibang behavior niya is wala. Hindi ko nakitaan ng progress yung anak ko. And dito sa immunotherapy, sabi ko baka the same lang din po sa iba kasi nga sa dami na po parang gusto ko nang sumuko. And dito, sabi ko, last na to. Pag hindi pa talaga nag-work to sa anak ko, ititigil ko na. Kasi naawa na rin po ako eh. Parang nagtitrigger lang po siya. Pero dito nung nag-try ho ako, kahit nung one battle po kami, nakakatuwa kasi ang ganda po ng tulog niya. Yun po yung unang napansin ko sa anak ko. Dire-diretso po yun. Straight po yung tulog niya. Hindi gaya ng dati nga 1 to 2 hours lang. Gigising na siya. Iiyak-iyak. Nandun na kami sa sala maglalaro. Hanggang madaling araw na yun. Mahirap din po siyang patulugin. And on the 1 week namin, nagsalita po yung anak ko. Sabi niya, mama, gumaganon na po siya. At meron din po siya nababanggit na, ewan pa, baka nagkataon lang. Ang kagandahan pa doon, kasi kapag umaalis ako, may emotion na po na gusto niyang sumama sa akin. Umiiyak na po siya kasi gusto niyang sumama. Dati wala siyang pakialam, parang hangin na kami sa kanya. Doon napansin ko na sa kanya tumaas yung awareness niya. Ang ganda po kasi first battle pa lang namin, sabi ko nga noon, pag ito hindi mag-work sa anak ko, itigil ko na, di ba? Pero nag-work siya eh. Ang sabi ko naman, pag ito naman ay nag-work sa anak ko, isi-share ko ito sa ibang parents. Lord, bigyan mo lang ako ng sign. Kaya binigyan niya ako ng sign, kaya nandito ako ngayon na nag-share din po ng mga progress po ng mga kids namin or yung anak ko po. And nung sabi ni mami sa akin, mag-combi na daw po ako kasi akala ko nun, ano lang siya, baka nagkataon lang kasi nagma-milestone or lumalaki, di ba? So sabi ni mami sa akin, ganyan tayo eh. So mag-combi ka na mami. Kasi dito sa combination is for fast gain. So, nag-combi naman po ako noon kasi nga may mga behaviors yung anak ko. Best for behavior naman yung combination namin. Nung bago nga ako nag-start dito, sinabihan pa niya ako, paano mo ba malalaman kung hindi mo susubukan? Pero nakaka-exciting po talaga, nakaka-amiss. Kaya din po ako sumugal dito kasi ang dami pong mga parents doon nakakatuwa tingnan kasi ang dami mga improvements ng anak nila. 32 years old, tapos yung youngest nila, 11 months old. So, may mga journey po. What if pa kaya yung anak ko 2 years old lang? Napaka-imposible naman yun na hindi mag-work sa kanya, di ba? But ano naman po, it's real po talaga. Binigay po sa akin ni Lord yung moment po namin dito sa immunotherapy. And yung isa din po sa mga dahilan din kung bakit po ito ni continuous kasi hindi ko na napapansin yung hika po niya. Although nandun pa rin, pero kapag nag-double dose po ako, kusa po siyang humihinto. Hindi na po yung tipong atake na atake talaga at pinapausukan ko lang po siya. Ganon. Kusa na po, hindi ko na siya dinadala sa hospital. Napaka-unique po talaga. Ang sabi ko nga, ganito siya ka-powerful. So, nung nag-combination po kami, eto na, yung anak ko, very satisfied po kasi meron na siyang focus, nakaka-follow na, meron na pong waiting time. Na dating batang takbo ng takbo, malikot. Ngayon po, wini-wear niya na yung face mask niya, hindi niya na tinatanggal kahit yung yung cup niya. Eh, nakakatuwa lang talaga kasi sabi ko nga, kung napabayaan ko yung anak ko, paano na kaya siya ngayon, di ba? Ano na kaya yung behaviors niya ngayon. Naglalakad na po mag-isa, pero tingin po siya ng tingin sa likod. Meron siyang awareness na dapat nandun na ako sa likod niya, pero tinitingnan ko po siya, binibidyohan ko po siya dyan, na dati, hindi mo
yan mabibitawan kasi bigla-bigla po siyang tatakbo. Sumuntikan pa po yan siya one time dyan mahulog sa hagdan. Buti na lang merong sumaklolo po sa kanya. Eh, habol ako ng habol. Talagang hindi ko siya mahuli-huli kasi ang bilis niyang tumakbo talaga. Kahit na doon sa playground po, sobrang hyper niya. Eh, yan. Nakikipaglaro na po siya sa bata. Communicate po. Yun din po yung mga hinahanap ng mga doktor, ng mga developmental pedicure natin. Yung communication po nila. Yung mga sagot nila nga yes or no. And yung anak ko nung nag-combination po kami, nag-start na po siya mag-echolalic or ecolalia. Yung sinasabi namin, ginagaya niya po hanggang sa natututo na po kahit na hindi namin sinasabi na napapansin namin, I want milk, gagana na siya. So, nagsalita na po siya that time na yon na kusa na po na lumabas sa kanya. And noon po ay ayan, nandyan po, awareness po is real. Nakakatakot pag yung anak natin is wala pong awareness, di ba? Kahit yung ganyan mga laro, na-enjoy niya na, hindi ko na siya pinipilit para sumakay kasi kusa na po siyang sasakay talaga mag-isa. And ito po, communication. So, eto inutusan ko po na sabi ko, dalhin mo yung flowers doon no, sa magandang babae. Kinuha niya yung bulaklak tapos binigay niya. So ibig sabihin naintindihan niya ako. And kahit na nag-iikulalik yung anak ko noon pero naintindihan mo po yung words niya, na yung mga kusa niyang sinasabi hanggang sa nung nag-combination po kami with speech, malinaw na po, cleared na po yung mga sinasabi niya. Ngayon po, 5 years old na po siya, nasa regular school po. Yan, kahit yung sa pagupit po, napaka-stress kapag dati kasi nasa gupit kami, naku, magtatantrums po yan. Hindi po yan hihinto hanggang di matapos po yung gupit niya. So, syempre, center of attraction kami yung tinitingnan ng tao. Pero di bali na, hindi naman kami nila kilala. Pero ngayon, siya na po yung kusa nagsasabi, I want to go cut hair, ganun, kasi mahaba na daw yung hair niya. Diba? Sa ganung bagay po, sobrang laking tulong na yung bang hindi na kayo mag-aaway. Yan, ito, yung playground na yan. Sa kanya po yan dati. Ayaw niya may ibang batang kalaro dyan. Ayaw niya may ibang bata na tumatakbo. Gusto niya siya lang. Kaya minsan yung crew, kinaibigan ko na lang yung babae dyan kung nandyan. Na sabi ko si Brent na lang or ano na lang, paalis na lang yung ibang bata. Kasi yung anak ko po na mamalo, nananakit po siya. Pero ito po, grabe, sobrang tuwa ko kasi yung batang dating ikot ng ikot dyan, talon-talon. Ngayon po, yan, siya po yung naka-red, hinahabol niya pero hindi na po siya nakikipagtakbuhan or nakikipaghabulan. Pero piniplay niya talaga yung bata. Diba? So, nakakatuwa yung journey namin dito sa immunotherapy. Kung hindi po talaga napapantayan ng kahit anong mga intervention dyan sa market. Kasi, alam niyo, ang dami naman po talagang paraan. So, ang daming ways. Kahit ako ngayon, hanggang ngayon, meron akong nakikita mga intervention na minamarket or nakaposted po sa mga Facebook, ganun. Pero okay naman po yun kung para sa anak natin. But make sure na ito ba ay safe sa mga kids natin, na kung ito ba ay may health physician studies references, na talaga po siya ay safe. Kasi yun po, one time, meron akong nakita, tapos nag-chat po ako, sabi ko nga, Mami, meron po ba itong health physician studies references? So, meron po kasing mami nga nag-chat sa akin. Sabi ko, Ma, meron po bang parents na nakagamit nito? So, sabi ko, hindi ko alam. Bakit po? Sabi niya, sumakit daw po yung tiyan niya. And then yun, nag-message siya po ako sa Facebook. Tapos, sad to say, ang reply niya po sa akin, sabi niya, kung bibili kayo, kung hindi. Wala naman hong sapilitan dito. Parang ganun. Ang pangit lang po kapag ganun, na hindi natin alam na ito ba ay safe sa mga kids natin. Pero, yung sa amin naman dito kung meron kayong intervention na nag-work naman sa mga kids nyo, so why not to continuous, diba? Bakit pa kayo maghahanap ng iba? So, ako kasi ito po yung nag-work sa akin. So, dito ako nagtagal. Kasi yung iba na may intervention, nawala na. So, nasa na ba yung sila? Nasa na yung Lactodep, yung Nordec, diba? Hindi na siya yung ganun kasikat na talagang nag-viral na dito, umuki yung bata or nag-improve yung bata, wala. So, ano na lang po,
aware na lang po tayo sa mga ginagamit natin po, no? Kailangan natin alapin kung yun po ay talagang safe. And ito, meron akong isi-share sa inyo na it's real talk about the supplement. Kasi merong iba talaga na hindi pa rin naniniwala. So sinasabi nila na, or maraming nagkakamali, sinasabi na hindi naman gamot yan, so walang effect. Opo, tama po, hindi naman po ito gamot. So kasi ito po ay supplement lang. Pero mali yung wala namang pagbabago dyan. Kasi una-una kung wala, edi sana wala ho kami dito ngayon. Hindi namin ito i-advocacy sa inyo. Hindi namin ito i-share sa inyo na dito kami tumagal sa immunotherapy. Kasi wala pong parents na nagsabi, "Nay, hindi po nag-work sa akin yan, hindi nag-work sa anak ko yan, hindi umepekto, or wala namang pagbabago." Wala pong ganon. Pero there are some parents na nagsasabi ng ganon kasi hindi pa nila na-try. Sabi nga nung isang advocate ko, try mo kaya. So paano mo naman malalaman yan kung hindi mo siya susubukan? So sumugal lang din po ako. So sa inyo, sinasabi nyo yan na ganun kasi hindi nyo pa siya na-try. So, itry nyo na para malaman nyo pong resulta, di ba? And ito nga, kasi ito yung hindi alam ng karamihan. Merong mga biological factors na talaga sa loob na ng katawan o ng body, kaya maraming batang may autism dahil may problem sa gut or leaky gut po. Di ba? Lagi natin nababasa yon, may mga leaky gut, inflammation, oxidative stress. So, oxidative stress po. Kasi lahat po tayo, bata man o matanda, may stress po tayo. Minsan nga tayo matatanda, lumalabas yung behavior natin kapag stress tayo, di ba? Bigla-bigla tayong sisigaw o nagbabato, ganun. Kapag stress ho, bigla-bigla tayong nagagalit. So how about our kids kapag stress po sila? Kasi mataas na po yung or mataas yung stress nila sa body, mas marami tayong symptoms na nakikita. So, nandun na po yung paghantlaping nila, doon nila nilalabas yung bigla-biglang sisigaw, yung pagiging aggressive behavior, yung pagiging hyper nila. Kasi, doon, kumbaga, yun lang po yung way para mailabas nila yung stress. Kaya, gumaganon po. Yun po yung hindi natin maunawaan sa kanila. Yung mababa yung nutrients, minsan, kumakain sila ng mga junk foods, gano'n. Mahilig sila sa mga hotdog, tocino, di ba? Sa mga frozen foods ho, mga cereal. So, hindi po siya maganda sa health ng ating mga babies. Kaya kailangan po yan i-detox. Kaya doon na po papasok si detox problem. And weaknesses po, meron din yan nag-share sa amin dito nga 2 years old na po yung anak niya, hindi pa masyado nakakalakad. So, bakit ganun? So, meron pong mga imbalances na nangyayari. At yun po yung hindi nauunawaan o hindi maaabot ng kahit anong therapy lamang. Like mga OT, ST, ABA. It's good naman po yun. Very good po talaga yun. Kahit nga ako sinabi po ng doktor yan sa akin kaso nag-improve yung anak ko dito. Kaya, hindi na po siya natuloy. It's normal po. And nasa iyo po yun. Nasa inyo po yun kung kaya niyo po siyang ipagsabay. Kasi some of our parents here, mas pinili nila ito kasi iba talaga yung naitulong sa loob ng katawan. And meron din po na kaya ng parents na isabay kasi busy sila sa trabaho and malaki po yung progress. Nagugulat na lang yung mga therapy teacher na 1 month pa lang or weeks pa lang ho. Malaki na yung improvement ng bata kasi nandun na So, dyan, and there's the truth na hindi laging sinasabi, yes, yung autism is lifelong and wala po siyang cure. Hindi rin namin po sinasabi itong intervention na to is gamot or okay sila dito. Mag-improve lang po talaga. Nakakatulong siya para ma-improve or ma-manage yung mga behaviors po nila. And ito. Yan. So, no, that doesn't mean wala na tayong pwedeng ayusin sa loob ng katawan. Because the moment you support the biology, nag-i-improve ang behavior, speech, sleep, focus, sensory learning, mood, gut health. Yung gut health po, na super connected po yun sa brain. Alam niyo po ba yun? So, sleep, yan po yung una-una ko nakita sa anak ko, yung focus, yung eye contact niya, and the learning, the mood is okay,
And yung behavior niya is listen hanggang sa totally nawala na yung mga pag-i-steaming niya. Hindi dahil gumagaling yung autism, kundi dahil gumaganda yung body function. Kaya mas nakaka-function ng bata. So bakit nangyayari yan? Kasi di ba immunotherapy. So meaning immunotherapy is immune system therapy. So therapy po yung immune system natin o yung ating mga anak. Ito po, kapag once yung immune system nila ay lumalaban or lumalakas ho, na-activate na po siya eh. Kasi nung nag-seminar po kami, sabi doon, activate your immune system within 2 capsule. 2 capsule lang na-activate na po yung immune system natin, di ba? Napaka-awisam. So kasi ito po ay unique. Napaka-unique na po. Kaya kahit nga nung 3 days lang namin, ang sarap ng tulog ng anak ko kasi na-activate na po yung immune system niya. On the 1 week po, nagsalita na po yung mama, yung anak kasi they response. Nag-function na po yung immune system niya, kaya nag-response na po siya. At ito din po, isa sa mga tips. Yung anak natin mahilig sa gadget. So, bakit? Meron pa bang bata ngayon hindi nanonood, hindi marunong or hindi pa marunong magpindot sa gadget? Wala po kasi system na po ngayon eh. Kaya kadalasan nagiging delay yung anak natin kasi bumababa yung immune system niya. So once nabababa yung immune system niya, effective po si GAT, naapektuhan si GAT. Kaya naapektuhan po yung behaviors. And kapag naapektuhan si GAT, connected din po siya sa brain. Naapektuhan po yung brain. Connected lang po yan. But the immune system, yun po yung sariling doktor ng ating katawan. Yes po, siya po yung doktor ng sarili nating katawan. Kusa po siya naghahanap ng paraan para kusa po tayong gagaling kung ano po yung mga sakit or nararamdaman natin. Diba nung COVID po, naalala niyo po yun. So maraming na-expired. Kasi tinatamaan yun yung immune system. So walang cure, wala silang naisip na kung ano ba talaga yung pampalakas ng immune system. Puro gamot-gamutan lang. Pero the moment na bumabagsak yung immune system natin, kasunod na po yung katawan natin. Kaya wala na, expired na. Ganun yung nangyayari. Kaya nung nilabas po ni company itong products na to na for the immune system targeting, marami pong mga pasyente na rescue that time. Ang daming tao sa office. So may offices tayo dito sa Philippines kasi ito ay galing sa ibang bansa. But the good thing kasi merong offices dito sa Philippines. Ang daming tao nun kasi nga alam nila na the transfer factor or this supplement po is nakakatulong talaga siya para lumakas po yung immune system. So, once na lumakas po yung immune system nila, doon natin sila napakitaan ng ganda ng eye contact, ganda ng tulog, lessen na po yung behavior, maganda yung focus, kasi they is responding. Nag-response na po yung bata at kasi nagpa-function na po yung immune system. Ganun lang po siya. Diba? So kami nung anak ko po, kaya din po naging okay or nawala po yung hika niya kasi parang ginawa na po siya naming antibiotic. Ganun. So hindi na po hinihika yung anak ko because the immune system is lumalaban na. Lumalakas yung immune system niya. And yun po, ito ay reality check. Kung therapy lang talaga ang kailangan, dapat lahat ng bata mayroong autism ngayon, dapat di ba consistent na sila or pantay-pantay ang progress, pero hindi ang ganun ang nangyayari. Nakakalungkot. Kaya kahit yung mga developmental pediatric nagsasabi na walang vitamins kasi merong mga vitamins na mataas yung sugar content, nakaka-hyper po ng bata. Isa po yun, kaya no vitamins. Nung sa amin po noon, that time na nag-hyper yung anak ko kasi ang dami niyang vitamins. Ganun. So, mataas pala yung sugar. And nagbibigay po sila ng mga fish oil, mga prebiotics kasi alam nila nakakatulong ito at syempre naniniwala sila sa mga supplement. O, bakit nila ibibigay yan kung hindi sila naniniwala sa mga supplement, di ba? Melatonin meds kapag kulang pa rin sa response dun sa therapy. Alam niyo po kung ano ibig sabihin ng mga therapy na yon. So melatonin na, mga medicine na, mga synthetic drug na, yun na lang, mayroong mga side effect. Diba? Ingat tayo doon. Kasi nakukulangan sila. Andun pa rin yung pag-meltdowns, yung pagwawala, hindi na ma-manage, hindi makokontrol. Kasi because they know the body affects the behavior. So, kaya yon, nagbibigay na sila ng mga supplement, kagaya na lang ng mga prebiotics or yung mga fish oil. Meron lang din po talagang karamihan na hindi nila alam na kaya nagkakaganon yung mga kids natin because of the
body function or the immune system function nga mahina po talaga or mababa yung function. Kaya nagiging delays po sila kasi connected na, nakokurente na po si gut, nakokurente na po si brain. Kaya ganun yung nangyayari sa mga kids natin. At yun po yung hindi kayang tulungan kahit anong therapy lang. Kasi inside of the body, yung healing process. Okay? Real talk for the parents. You're not resisting supplements. You're resisting something you don't fully understand yet. But once you learn why, you become open. And when you're open, you open doors for your child too. Di ba? Napakalali. Pero isa na po yan. Tayo lang talaga, mga magulang, ang pwedeng makatulong sa kanila. So, what if kung hindi natin sila i-try sa mga ganitong intervention, hindi na talaga natin sila matutulungan. Pero ginagawa natin ng paraan para ma-therapy sila. Kasi nga gusto natin silang tulungan. Ganun lang po yun. So, nasa inyo po yun. Nasa mga kamay nyo po. Kung nais nyo po ito isugal sa mga kids nyo, kayo na po yung bahala. Basta kami po, wala po tayong commitment after this kasi hindi na namin kayong hawak. Nasa inyo niya po yung control kung isugal niyo po yun sa mga kids nyo. At least kami po, we are happy to share this na may mga ganito pa palang intervention na nakilala natin at na pwede natin i-try sa mga kids natin. Okay? And ito, meron akong i-play na video. Dito nyo po malalaman yung mga effect po or yung mga ito yung mga works po kung paano po mag-work sa mga kids natin itong video na to. Kaya watch nyo lang po kasi dito nyo malalaman yung mga benefits, may mga adjustment din po. Autism is also known as autism spectrum disorder, and tinawag siyang spectrum because it has a wide variety in the types and severity on how autism manifests. So some kids are verbal, some kids naman are non-verbal, some kids are hyper, sensory seeking, may spinning, tiptoeing, may hand flapping, which may not be visible sa ibang mga bata. It's a neurodevelopmental disorder na mapapansin lang po natin kapag nagsalita na yung bata or the way that they behave. Tandaan po natin, ang autism is not mental retardation. It's a developmental delay. And mahahabol naman po natin yan for as long as we start right away. That's why early intervention is the key. And to confirm the diagnosis, deathbed consultation is a must. What causes autism? Actually, up until now, experts not pinpoint kung ano ba talaga ang cause ng autism. And for parents like us, it will be a big relief kung alam natin kung ano ba ang nag-cause kung bakit siya nagkaroon ng autism. Good thing is, research is always there to give us clues kung bakit na nagkakaroon ng autism ang bata. Some would say it's from genetics, it's brought by the vaccines, leaky gut. Gut is located in our digestive system, and it is also considered as the second brain. Yes, kung meron po tayong brain inside our head, we also have our second brain inside our gut. If we're going to search about gut-brain axis, meron siyang connection. There is a connection between these two systems, and if there is problems in the gut, there will also be problems in the nervous system or the brain. That's why kapag constipated, bloated, or hindi natunawan yung ating mga little ones, they feel gassy, that affects the brain and that affects the behavior. Good thing is the immune system is 70% located in the gut. That's why if we target the immune system, we are also targeting the gut and we are also targeting the brain. That helps our children with their behavior. So in the case of leaky gut, there is passageway of bacteria, toxins, and metabolites, and what will happen? The body will naturally respond by activating the immune system. Tataasan naman ang inflammation, and that will lead to influencing the early stages of brain development na nagkakaroon ng regression yung bata. In the cellular level, the immune response of a child with ASD is hyperactive. There's a need to balance the hyperactive immune system na hindi maibibigay ng usual therapies lamang. And virtual autism is somehow interesting kasi pag doon nababad ang bata sa gadgets, sa cellphone, sa tablet, doon na sila nagkakaroon ng autism. And even complications during birth and pregnancy, like in the presence of infection, contributes to the pathogenesis of autism. So, nearly 50 years ago, may association na po ang pagkakaroon ng autism with having infection. So with this, numerous other infections have been connected to the incidence of ASD. Mula noon hanggang ngayon, there are published research that explains to us the connection of autism and immune system. There's the fact that if the immune system is not functioning well, that also affects the development of the nervous system.
And that's the reason why we use transfer factor. Let's explore more about transfer factor. Transfer factor can be seen in mother's first milk. So kung tayo po ay nagpa-breastfeed, nagpadede sa ating mga anak, up to 6 months, up to 2 years, that's very good, diba? Because it has immunity codes that can protect them and can also support their development. And those immunity codes, yun po yung transfer factor. Colostrum is only produced up to 5 days after giving birth. So, very limited lang po yung source natin. Scientists were prompted to look for other sources of transfer factor, and they found it in other sources like cow colostrum and chicken egg yolk. Clearly, that what we give to our child is very natural. Hindi po ito drugs, and wala siyang overdose. Wala naman pong little one o babies na nag-overdose sa breast milk. Tama po ba? And our approach is called immunotherapy because it focuses on the immune system, which is the own doctor of our body. And yes, meron pong sariling doktor yung katawan natin at ang tawag doon ay immune system. And if we educate, boost, and balance our immune system with the use of these transfer factors, what could go wrong kung matalino yung immune system ng sarili mong katawan? Nowadays, whether nasa labas ka ng bahay or nasa loob, whether you are sick or you are healthy, kapag meron kang malakas at matalino na immune system, diba, gumagaling tayo agad, nagre-recover tayo. And it's because we have our own doctor inside our body. The question is, meron bang study in using transfer factor to children with ASD? Yes, it was conducted by Dr. Kenneth Bock, and he saw improvements in attention, language skills, toileting skills, eye contact improved, and kung sakitin yung bata, hindi na siya nagiging sakitin ngayon or mabilis lang yung recovery niya. Sa mga new users po namin dito, tumataas ang awareness, nagkakaroon ng active imitation, dumadami ang words, gumaganda yung tulog, and gumaganda yung feedback sa mga therapy sessions. An adjustment phase is very important in immunotherapy because that's the time that the body is working double time para ilabas mga toxins sa katawan ng little ones natin. So the body may eliminate these toxins in a form of generalized body rashes, but very rare po yan. And then we have green loose stools, dark foul-smelling stools, green, dark green, masipon yung dumi, utot ng utot. Ayan po yung mga manifestation. Adjustment phase varies. Pwedeng tanongin nyo kami na bakit ganoon, parang wala namang ganyan yung sa anak ko, pero tumaling naman yung words niya. And it happens po na yung mga kids natin, diretso sila sa gains. Yung iba, mag-a-adjustment muna because the body is doing its detox stage. So ang gagawin natin dyan is to give them more water, massage them, more patience, and as much as possible, continue po natin yung dosing natin. Huwag po natin babawasan para tulungan po yung katawan during adjustment phase. So, dalawang approach po dito ng immunotherapy. Pwedeng pure, pwedeng combination, at depende po yan sa goal natin sa ating mga kids. So, pure, this is the basic and most important supplement. Ito yung TF lang. Ito yung na-discuss kanina sa first video. And then, yung combination, ito ay i-combine natin sa pure. So, pwede natin itong i-add. Pwedeng isa, dalawa, or all the supplements na kailangan ng kids natin. Depende sa goal nila. So, ang kaibahan lang naman yan, mas mabilis kapag combination. So, paano ipapatake ang transfer factor? Capsule form po siya. So, pwede nating ipaswallow. Pero kung hindi pa marunong mag-swallow yung kids natin, we can open the capsule and mix the powder into a glass of milk or 2.5 ml na water or sa kanyang favorite drink or sa rice, yung ibang. It's odorless and it's tasteless. It's best taken before meals. For the combination, BioEFA contains omega-3 fatty acids, good for developing the central nervous system. It also has DHA and EPA. Alam nyo kung gaano maganda ito for brain development, lalo na for children na younger, dahil dyan po talaga ang rapid brain development. So, kung nag-school yung kids natin, para mas madali nila ma-absorb yung tinuturo, mataas ang attention, at magkaroon ng magandang memory, ibigay natin yung BioEFA. It enhances learning capability and academic performance. Simula na nag-school yung anak ko, hanggang sa ma-mainstream siya, hanggang sa ma-regular siya, hanggang ngayon, dahil nag-i-school po siya, nakakaganda rin siya ng tulog. Ang anak natin ay high risk for ADHD. Ito po yung ibigay natin. Glutamine Prime as a combination is very good for behavior and sensory issues. And did you know that people with autism have unusually high levels of oxidative stress because of insufficient glutathione synthesis or recycling? So, 80% of their glutathione is depleted, mababa. Kaya ano yung tataas? Yung oxidative stress. Kapag maraming oxidative stress sa body, mas maraming severe symptoms tayong makikita. It lowers brain function. Diyan na natin nakikita na nag-steamings po sila, raises their sensitivity. It aggravates behavioral
disturbance kasi yung gut nila hindi nakikleanse. This is actually one way of removing the heavy metals. Glutamine prime will induce our liver to produce its own glutathione, yung natural na glutathione sa katawan natin. Hindi to tulad ng iba na synthetic, na ready-made na. At itong glutathione na to, yung magpoprotekta sa brain from toxicity. It also reduces hyperactivity and the self-injurious, repetitive, aggressive behavior. The question is, ano po ba yung the best para sa anak ko? We can start with the main supplement, TF Trifactor. Lahat ng nag-immunotherapy, dito nag-i-start. This is available in 1 bottle or 1 bundle. We also have bundles when it comes to combinations. Bundle 1 includes TF, GP, and BioIFA. Bundle 2 includes TF and GP. We also have a bundle of TF and BioIFA. Pwede ba to sa mga batang hindi pa diagnosed? Yes. Can this be taken by people with allergies? Yes. Lactose intolerance? Yes. G6PD? Yes. Can we take this with current medications? Yes. Can this be taken with other vitamins? Mas okay po if exclusive muna tayo kay immunotherapy because there are other vitamins sa taas ng sugar content ay nag-hyper yung mga kids. Wala po tayong food restriction if we started immunotherapy. As much as possible upon awareness, ini-encourage natin silang mag-try ng ibang food. At syempre, pagdating sa mga sweets, sa mga food with choco, yan ay in moderation pa rin naman. If you're following a specific diet like gluten-free and casein-free diet, you may proceed with that. Nakikita ba to sa Mercury, sa ibang mga drugstores? Hindi po because it's exclusively distributed by 4Life Research. Aside from this company, may iba pa bang companies who are distributing this? Wala po because all the products are patented to 4Life. Available po ang products in 95 countries and it all came from Utah, USA. Any side effects? None. Any overdose? None. Is this recommended by doctors? It's actually listed in the physician's desk reference. Tinginan ito ng mga health experts kung yung supplements ay safe. It's also the first ever dietary supplement to be approved for use in hospitals and clinics by the Health Russian Ministry. Definitely, the 4Life products are FDA registered and halal certified. Pwede kang mag-start with pure, you can also start with combination, and all of these ay makukuha natin with discounts. Get assisted only by the admins or advocates of this group, your child can conquer autism now. So, kailangan ang makukuha nating product ay quality at authentic talaga. Marami na pong fake po. Let's be careful sa ipapatake natin sa mga kids natin. Kung if we want the same results, ipa-assist po tayo para hindi na po tayo magkaroon ng problema. Thank you so much for joining us. Looking forward to your immunotherapy journey. Pakicheck po natin ang ating filtered message sa ating messenger so we can get in touch with an advocate. So, ayan. And, naintindihan niyo po ba yun? Meron tayong mga live Zoom. Pwede po kayong magpa-schedule sa mga inyong mami advocate para doon po sa live, pwede po kayong magtanong, pwede po kayong maglabas ng sama ng loob. Ako po dati matanong din po ako, naglalabas din po ako ng sama ng loob. So, last part na po tayo at ito po ay yung mga benefits na or yung mga adjustment po. Although, sinabi naman po doon kanina yung mga adjustment, ito po ay tackle lang po. So, itatackle ko lang po siya. Ito po yung TF. So, ito po siya. Maliit lang po na bote. So, yan. 60 capsule po yung laman niya. Good for 20 days po. 3,295 po yung price niya. But if you want to connect your mommy's advocate, maybe matutulungan niya po kayo para mababa ng price or maka-discount price. For focus, behavior, and speech na siya. For balancing the immune system po, binabalance niya po yung immune system natin. So, di ba, sabi ko kanina, maybe yung anak ko, nasira po yung immune system niya dahil sa kababad yan ng gadget at na-expose po siya sa maagang gamutan, kaya nagkakaganon po siya. It's difference no po. Yung iba naman, merong mga genetics, nung pagbubuntis pa lang sila, may mga bisyo na, kasi alam nyo, may mga parents pa rin na kahit buntis, nagyoyosi. So, kulang po tayo sa mga vitamins, hindi natin tinitake yun. Hindi natin alam, baka dyan din po nanggaling. And transfer factor po,
targeting the immune system po talaga siya. Alam niyo po ba kahit sa 2 capsule na-activate na po yung immune system natin? Maybe because nga siguro yun po yung dahilan kung bakit na masarap yung tulog ng anak ko noon first 3 days namin kasi na-activate na po yung immune system niya. At doon po, bigla po siya nagkaroon ng eye contact, tinawag na po ako na mama, sumasama na po siya sa akin kapag umaalis pa ko kasi there's a function. At yung immune system niya, dahil yung immune system niya, nagfa-function na rin. Kaya there's a function po. Nagfa-function yung anak natin. Yun ang tinatawag na improvement. Yung iba naming parents dito, maraming mga parents na kahit na yan lang po yung ginagamit nila, TF lang po. Nagsishare na po sila ng journey nila kahit di pa sila nakakombi kasi nakitaan na nila ng improvement yung bata. But dito po, we're not claim na ito po cure kasi una po is-supplement lang at hindi po namin sinasabi na gagaling po talaga yung anak nyo. So, at wag nyo rin po i-expect na sa isang bata lang ay okay na po sila. Hindi po ganon. Continuous is okay. Yun po yung una-unang gagawin natin. Kasi para hindi rin po maudlot yung adjustment phase nila. Sinabi naman doon kanina sa video na mayroong mga adjustment like yung pagdi-detox po nila, lumalabas yung toxins, minsan mabaho po yung pawis nila, yung ano po yung lumalabas sa katawan, mabaho, utot ng utot. So, yun po yung mga minimal adjustment. And meron lang kami medyo worse doon sa adjustment kapag naka-combination na. So mamaya, first step po, dito tayo sa TF. So si Mami Advocate yun na po yung bahala mag-explain sa inyo kung paano po yung dosing. Pero depende po yan kasi sa edad ng mga kids natin. Standard dosing namin dito is 1 capsule 3 times a day. Okay po? So ito, kapag nakitaan natin si little ones, yan. Ganyan ang mga behavior. So meron silang mga hyperactivity, irritability. So, iba talaga yung behavior nila. Pag sinabi, meron pag-i-steaming, hand clapping, tiptoeing, yung gut issue po or wala silang ganang kumain dahil may problem po sila sa gut. So, ang gagawin po ni GP, i-cleanse niya po yun. Kasi si GP po, connected po siya sa brain. So, unti-unti rin po magki-clear po yung brain niya or nalilinisan din po. No? So, connect po siya sa brain. Once na malinis po yung gut nila, so syempre, maganda din po yung function ng brain. Yun po. Glutamine prime, hindi ibig sabihin na para lang yun sa matanda. Yung anak ko nga, 2 years old, kinombi ko na po siya agad kasi may mga ganyan po siyang mga behavior na hindi ko talaga maintindihan. But dito, the adjustment, minsan meron po kayong ma-observe na mga behaviors na lumalabas dahil po yan sa stress. So, oxidative stress po. Mataas po yung stress nila sa katawan, kaya nilalabas po nila. The way na nagko-combination po sila dito. Mas maigi po yun, pasasalamatan nyo po yun. Kasi ngayon pa lang, ayan na, nilalabas na nila, kino-correct na po or ina-address na. Kaysa naman kapag hinayaan natin sila. So kapag malaki na sila, ilalabas din naman nila yan. Kahit naka-therapy pa yan sila. Kasi inside of the body, yun po yung mga problems na hindi natin alam. Diba? So huwag na yun ang antayin na lumaki na sila, kaya sila EGGP. No? Yun, ano ba yung sinabi dati ni Mami na mayroong mga heavy detoxification? So yun, balikan natin yun kasi baka yun yung problem kasi hindi na talaga maintindihan yung ugali ng anak ko. So, diba, ganito, kung bata pa yung anak nyo, diagnose man or hindi, well, very welcome po dito sa immunotherapy po. Kahit na hindi pa diagnose, mas okay po yan. At least before mo po siya ipunta sa doktor, sa kanyang developmental pedia, may improvement na po kahit papano si kid, di ba? Or si little one. So, GP, it's natural detoxification po ang nangyayari. Nilalabas na rin po yung mga toxins dyan sa katawan. Yun nga lang po, yung ibang mga behaviors nilalabas niya rin. Kaya minsan magugulat po kayo, Ma'am, yung anak ko po dati hindi po siya nag-hand-clapping. Bakit ngayon po nag-hand-clapping po siya? So ito yun. Ayan na ho, kinokorek na po yan sa kanila. So sabi ko nga, ilalabas pa rin nila yan. Huwag niyo pong itigil. So basta i-continuous nyo lang po. Huwag niyo pong itigil. Kahit nung sa anak ko noon, nag-hand-clapping na talaga siya before, pero nakitaan ko sa isang araw, mga 2 to 3 times a day lang. Pero nung nag-combination po kami, halos minuminuto po, nakikitaan ko siya ng ganun. Kasi yun na nga, kinokorek na po yan sa katawan nila. Basta, nilalabas po talaga nila yan. Huwag po kayong matakot. Hindi po siya kinatatakutan. It's normal po. Pansamantala lang po yan.
once na mag-graduate na po sila sa adjustment na tinatawag, nag-graduate din po kayo sa red flags. Yun po yung ibig sabihin ko kanina na nag-graduate po kami sa red flags dahil kinontinuous ko lang din po talaga siya sa anak ko. Sinugal ko lang po ito yung combination po sa kanya. Nakikipag-interact na po rin po siya sa mga ibang kids. Yun po yung malaking pasasalamat po dito sa immunotherapy. Kaya nakaka-excite po na i-share din po sa inyo yung mga ganitong intervention no po. Ito lang po yung isa po, iba po kasi napaka-unique niya po, napaka-powerful. Sa lahat ng ginamit ko, ito lang talaga na nag-work sa anak ko, kahit yung sa mga ibang parents namin dito. And ito po pala si GP, malaki na po siya. So, good for 2 months supply nyo na po. Kaya, mas maigi po, mag-combination na kayo, lalo na kapag malaki-laki na po yung anak nyo, kapag may mga behavior na sila na hindi maunawaan. Hayaan nyo po na i-correct po yan sa katawan niya. Hayaan nyo po na ilabas niya po yan. Okay? And ito po, for brain development, si Bio-AFA. So, kahit yung mga doktor, nagre-reseta lang po yan. Pero yan lang po minsan yung alam nila. So, for brain lang mo. So, saan ba? So, ano ba yung connect ng brain natin? Bakit sila nagkakanon? O, di ba yung gut? And then yung gut po, connected rin po siya sa immune system. Ganon. So, connect lang po yan sila. Kaya mabilis po yung progress kapag naka-3 combination po or basic combination kasi magtutulungan-tulungan po silang tatlo. Maganda lang po kasi yung Bio-EFA namin dito o yung fish oil po kasi meron po siyang factor or content na nakakatulong po siya na mabilis po ma-develop yung brain ng bata. So, pwede nyo rin po yan i-search. Meron po kaming studies references dito, FDA approved, kasi ito kahit sa ibang bansa, ito rin po talaga yung mga ginagamit. Complete basic combination, iyan, immune pure, or basic combi number 2 with GP, yung 3 na with Bio-EFA, so kung gusto nyo for fast gain, ganon. So, speech combination, hindi ko po nilabas doon kanina. Pero napakaganda po ng speech combination namin. Kasi kahit kami nung nag-combination kami, ang dami ng salita ng anak ko, mas lalo nag-cleared po yun o nadadagdagan nung nag-speech combination po kami. So, pwede rin po yan na juice kasi out of stock po ngayon yung pure na juice na yan. Yan yung nasa bottle na yan. So, matagal po siya naging out of stock. Ewan ko maano kasi siya sa ibang bansa. And, ito po yung ginagamit ko ngayon sa anak ko. Yan. So, nasa stick lang po siya. Yan. Tinitimpla po. Ganyan. Matagal naman po siya maubos. So, tinitimpla ko po ito at dito po hinahalo si Bio-EFA. Kasi medyo malansa po yan eh. Maganda po talaga siya sa speech. Kapag speech po yung problem ni little one nyo. Pero, wag nyo naman agad-agad diretso na sa speech combination. Baka sabihin nyo na, Mami, speech lang talaga yung problem ng anak ko. Bakit nga ba speech? So, kasi meron pa silang mga bad behavior na kailangan i-correct. So, kahit na tumalon kayo agad sa speech, parang hindi nyo masyado ma-observe sa anak nyo kasi nga may mga behavior pa sila na kailangan i-correct or kailangan ilabas. Kaya we suggest na mag-basic combination po muna kayo kahit pa paano makorek po yung mga behaviors po nila. So maganda po kapag dun pa lang tayo mag-proceed sa speech combination. Pero maganda naman yun na yung juice, i-combi mo na siya kapag yun na nahahalata nyo na okay na yung behavior ni little one. So, pwede nyo rin po yan ipapabaon sa school. Meron din po yung yung parang jelly ace lang siya na Riobida. Yung po favorite ng anak ko. Binabaon nyo po yan sa school. So, yan. Bundle combination and longer supply. Free shipping na po. But, syempre, kung mag-avail kayo sa discount price, kay Mami Advocate po kayo kumausap. How to take waste, ayan, swallow nyo lang kung kaya ni swallow, pero kung hindi, tanggalin nyo lang po. Tanggalin nyo lang sa capsule. Ihalo nyo po sa water or juice sa mga pagkain niya. Tasteless and odorless po yan. Walang side effect. Walang overdose. Okay? Mapapatunayan po namin yun. Kasi kung mayroon man, siguro wala na kami dito sa immunotherapy. Alam niyo po, yung anak ko 5 years old na po ngayon. Ilang taon na po kami sa immunotherapy. No other than, wala po kaming mga vitamins na. Ito lang po yung pinapatake ko sa kanya. Kasi nga hindi na rin po siya inaatake ng asthma niya. Kahit ako po, asthmahin din po ako. Meron din po ako hika. Baka meron kayong mga kilala ng mga parents dyan na may mga something problem like meron mga cancer. Marami pong product si company for Life Research Philippines. Marami po silang product na nakakatulong sa atin kasi nga supplement lang po siya. Walang side effect and overdose. So,
kapag meron kayong kakilala ng mga patient na mahina yung immune system, so ito tayo, transfer factor plus, ito po hindi pwede mawala sa akin. Lahat po kami dito sa bahay gumagamit niyan kasi nga ano na yung mga virus ngayon, di ba? So magastusin po kahit mag-hospital tayo, libo-libo din yung gagastusin natin. Totoo yan. Kaya hindi yan pwede mawala sa amin. Nakaka-boost po talaga siya ng immune system. And ito, kindly send the following details. Ibigay nyo lang yung name, shipping, address, contact number. Nung nag-COVID nga po, ang daming mga nanay nagkwento na nung nag-COVID po, yung anak nila hindi positive, pero sila po positive. Kasi yung anak lang nila yung naka-transfer factor. Diba? So lahat na sila yan, nag-transfer factor na sa bahay. Pero pwede naman po ito sa kids natin. Ito po, transfer factor plus. Pwede yan sa kids natin. Yun po yung meron sila pneumonia, lalo-lalo na po yung dengue. Maganda po yan kasi nakakatunaw po yan ng mga bad cells. Yan. And yan ha, bigyan nyo lang po yung shipping details nyo kay Mami Advocate na wants to avail the discount price. And syempre, ito 3 months installment po sa mga credit card as your Mami Advocate din po. Kasi nag-o-offer po si company yan. And buyer beware, so yun, din lang, nilabas po yan ni company kasi meron na po palang fake. Ingat lang po tayo. Kapag alaman-laman po namin na sa online selling platform po kayo, like Shopee, Lazada, i-remove namin kayo sa page kasi ayaw namin mapahiya. Sinasabi kasi namin, Mami, wala namang overdose, lalo na side effect. Bakit na ganyan yung anak nyo? Yung pala fake yung nakuha nyo kasi doon kayo kumuha. Mas mababa yung price namin doon. Diretsahan na. So kaya, sa Mami Advocate nyo na lang kayo kumonekta, okay? So mapagkatiwalaan po yung advocate natin kasi sila po ay matagal din po dito sa immunotherapy at naggumagamit din po kami. Siyempre, nakikishare din po kami. Yan po ha, and please connect kayo sa inyong Mami Advocate. If meron kayong katanungan at kung ayaw nyo naman, so join po kayo sa ating mga live Zoom po at doon po kayo magtanong, schedule lang po kayo sa inyong Mami Advocate. So by the way po, thank you so much for watching. Sana na-enjoy nyo po ito and sana soon po. Looking forward po kami dito sa journey nyo dito sa immunotherapy na kayo na rin po yung mag-share balang araw. No po? So please connect with your Mami Advocates. Thank you so much po mga parents. Bye-bye po.